Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. Nagkaroon na nga dito ng pag-uusap sa pagitan ng big-time promoter na si Bob Arum, at sa mga big-time Japanese promoter. Nakasaad sa agreement at napag-usapan na lalaban nga muli itong si Naoya Inoue aka The Monster, sa labas ng kanyang bansang sinilangan, at pumunta ng Amerika para doon naman gaganapin ang kanyang malalaking mga laban. Ito ay bahagi ng kanilang napagkasunduan, at nakakontrata din si Naoya Inoue sa top-rank promotion. Ayon kay Bob Arum ay meron 3 big fight contract sa ilalim ng top-rank promotion, na kung saan ay hindi siya makakalaban sa bansang Japan, bagkus ay obligado siya na lumaban sa bansang Amerika. Nakasaad din sa agreement na meron siyang option na pagpipilian na ay laban kay Naoya Inoue aka The Monster. Pinakauna sa listahan ay si John Riel Casimero aka Angas ng Pinas Cuadro Alas. Isa lang nun sa pinakasikat sa lower division itong Angas ng Pinas Cuadro Alas John Riel Casimero. Siguro napapaisip na si Bob Arum na matanda na at mahina na itong si John Riel Casimero, kaya tila malakas na ang loob niyang itapat na ang kanyang alaga sa tinaguriang Angas ng Pinas Cuadro Alas John Riel Casimero. Sa makatuwid si John Riel Casimero ay gagawin ni Bob Arum na pinakaunang pagpipili ang itapat kay Naoya Inoue aka The Monster, para mas lalo pang makilala ang pangalang Naoya Inoue aka The Monster. Ang pangalawang option na makakalaban ni Naoya Inoue ay si Luis Neri. At ang pangatlong option na makakalaban ni Naoya Inoue ay si Gervonta Davis. Ano sa tingin nyo guys, pipiliin pa kaya ni Naoya Inoue na makakalaban itong si John Riel Casimero? Just comment down below. Ako naman tayo sa iba pang mga balita. It's about facing what happened and getting better and moving on from it. 2014 nung namamayagpag ang pangalang Nonito Donaire aka The Filipino Flash, dahilan para imbitahan siya sa Japan para magsilbing gabay sa mga baguhang boksingero doon. Isa na rito ang mukhang tutoy at kanyang tinuruan at ginabayan sa larangan ng boxing na walang iba kundi si Naoya Inoue aka The Monster. Pansinin niyo ang video, na tila isang coach at isang baguhan at walang alam sa boxing ang inyong nakikita. Mapaglaro talaga ang tadhana pagdating sa kapalaran ng isang tao, dahil sino ang mag-aakala na ang iyong sinanay at ginabayan ay siya rin pala ang wawasak sa iyo pagdating ng araw. Dahil matapos dito magsanay ni Nonito Donaire sa mga baguhang boksingero ng Japan ay dito na namayagpag ang karera nitong si Naoya Inoue sa mundo ng boxing, at nakilala siya hindi lang sa Japan kundi kilala na siya sa buong mundo at sa buong boxing fanatic saan man dako ng mundo. Makalipas ang 4 na taon, ay muli nga nagkita si Naoya Inoue at Nonito Donaire, hindi para magsanay kundi magharap sa totoong laban sa ibabaw ng boxing ring. Taong 2019 ay nagharap na nga dito si Naoya Inoue laban Nonito Donaire sa Saitama, Japan, para paglabanaan ang Bantamweight Series Final. Ang laban ay tinaguri ang Fight of the Year and Boxing of the Year. Sa unang pagkakataon ay nagharap na at naglaban na nga silang dalawa, ngunit natalo si Nonito Donaire sa unang laban. Taong 2022 ay ikinasa ulit ang pangalawang laban Inoue kontra Nonito Donaire, ngunit sa kasama ang palad ay natalo muli itong si Nonito Donaire aka The Filipino Flash. Agresibo si Inoue sa laban na ito. Publiko sa Saitama, Japan ay hindi makapaniwala sa kanilang napapanood, isang veterano sa larangan ng boxing at isa sa pinakamalakas na boksingero sa bansang Pilipinas. Ang Japanese ay hindi kailanman natalo at kilala siya sa kanyang mababagsik na knockout percentage dahil sa taglay nitong lakas, pero sa unang pagkakataon, ay napalaban siya rito sa isa sa pinakamalakas na boksingero ng Pilipinas. Walang iba kundi si Nonito Donaire. Hindi ito inaasahan ni Nonito Donaire na ang kalaban niya na si The Monster Naoya Inoue ay may taglay din lakas na halos sumobra pa sa lakas ni Nonito Donaire. Sobrang nahirapan dito si Donaire kontra dito kay Naoya, halos durugin siya rito ng suntok ni Naoya sa sadyang nagpabagsak sa kanya. Makikita natin dito na halos bogbog sarado ang The Filipino Flash laban dito sa The Monster.
Grabe ang pinsalang natamo ng The Filipino Flash ng Pilipinas kontra sa The Monster ng bansang Japan. Halos may upi ang mukha ng The Filipino Flash kapag ito ay natatamaan ng power punch ng The Monster na Oya Inoue, pero hindi papatalo ng basta-basta itong The Filipino Flash na si Donaire. Halos makipagsabayan ito sa lakas ng The Monster na Oya Inoue, pero bandang huli na naig pa din ang lakas ng tinaguriang The Monster ng bansang Japan laban dito sa tinaguriang The Filipino Flash ng bansang Pilipinas. Grabe talaga ang lakas ni Naoya Inoue, at talagang hindi na kaya ni Nonito Donaire magang-maga na ang mukha nit. Magaling talaga ang Hapon, kita sa mga galaw, lakas nito at pangangatawan pang champion talaga. Sa bantamweight at hindi match sa edad, kung nagkataon magkasing edad silang dalawa, malamang sa malamang madudungisan ang record ng Hapon. Ganun pa man, binigyan pa rin siya ng magandang laro ni Donaire. For sure hindi ito makakalimutan ni Naoya. Pinahirapan din siya ng ating Filipino Flash Donaire. Thank you for watching guys. Kung kayo ang tatanungin dapat ba maglaban ang kapwa Pinoy na si Casimero versus Donaire, or Naoya versus Casimero, or Naoya versus Donaire, just comment down below guys. Salamat sa inyong panonood. This is Winsworld TV, saying peace, love, and good vibes lang lagi tayo. Okay, alright. Hey!